Good day mga ka-idol! Ayon nga sa isang ulat, si Justin Baltasar ay malaki ang tsansa na magpapalista na sa paparating na PBA draft. Iilang mga kupunan na ang interesadong kumuha sa nasabing bigman na si Justin Baltasar dahil sa kanyang kalidad, sa kanyang kalibre at sa kanyang kakayahan na po pwedeng makatulong sa kupunan na gusto siyang kunin. At the same time, sa kanyang taas na merong high leaping ability, meron outside shooting at sa kanyang leadership skills. Kaya ito ay gustong kunin ng mga kupunan na gusto siyang paglaruin. At isa na nga dito ay ang Converge Fiber Xers na kung saan nakukulangan sa kanilang big man ngayon. At hinahanap nila ang isang big man na merong kakayahan na kainahalin tulad kay Justin Baltasar. Kung sakali makukuha ng Converge Fiber Xers si Justin Baltasar ay magkakatandem sila ni Justin Arana sa Converge Fiber Xers at bumuo ng isang solid na lineup sa mga susunod na konferensya ng PBA. Dahil sa kanyang pagiging standout noong college, si Justin Baltasar ay marami ang nagsasabi isa itong future superstar ng kupunan ng gustong kumuha sa kanya, especially sa PBA. Kaya nga sa kanyang pagiging standout ay ilan mga kupunan sa ibang bansa ang kumuha na sa kanya. Kanya lang hindi ito nabigyan ng pagkakataon na magpakitang gilas dahil sa limited minutes na ibinibigay sa kanya, kaya naman ibinay out niya ang kanyang kontrata. At sa halip ay naglaro ito sa Pilipinas sa MPBL sa ilalim ng Pampanga Lanterns na kung saan ang kanyang handler ang may-ari na si Governor Pineda. Samantala, ang Barangay Ginebra San Miguel at si Coach Tim Cone matapos nga talunin ng SMB sa semi-final matchup ay naghahanap na para makabawi ang Barangay Ginebra San Miguel sa paparting na konferensya na All Filipino Cup. Marami ang nakapansin ng nasa semi-final matchup ang Barangay Ginebra kontra sa SMB ay limited minutes ang inilalaro ni Maverick Ahanmisi. Kung binigyan ito ng minuto ni Coach Tim Cone ay hindi ito productive. Isa itong sinyalis na hindi maganda ang pagkakakuha ni Coach Tim Cone at ng Barangay Ginebra kay Maverick Ahanmisi sa free agent market. Oo, nung elimination round ay nagpakitang gilas ito. Ibinigay nito ang kanyang kakayahan para makatulong sa kupunan. Pero ang usapan dito, itong playoffs, dahil ang playoffs dito makikita ang mga kalidad ng mga players at mga kalidad na kupunan na posibleng magtapat-tapat para makuha ang Commissioner's Cup title. Kaya naman ayon sa isang report, isa sa mga posibleng gawa ng paraan ng Barangay Ginebra San Miguel ay kunin si Mikey Williams sa Tropang Giga na kung saan napapabalita ngang magbabalik bansa ito at maglalaro muli sa PBA. Inaayos pa daw ngayon ng management ng Tropang Giga ang pagbabalik nito at pagpapapirma ng kontrata dahil mag-i-extend daw ito ng kontrata at hopefully ayon nga sa ating insider ay magsasign lang ito ng kontrata at ititrade agad ito ng Tropang Giga sa Barangay Ginebra San Miguel. Si Mikey Williams, isa sa mga potential na superstar na posibleng makatulong sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel. Sa kanyang kakayahan, kaya netong buhatin ang kupunan ng Barangay Ginebra para makatulong at maibalik ang kampyonato ng Philippine Cup sa susunod na konferensya. Sa kalidad neto at experience, malaki talaga ang maitutulong ni Mikey Williams sa Barangay Ginebra. Kung sakaling makuha ito ng Barangay Ginebra, ang magiging kapalit ay si Maverick Ahanmisi.
at malaking tulong din ito sa Tropang Giga dahil na rin sa kanyang experience sa Barangay Ginebra at sa ibang kupunan na kanyang pinaglaruan. Sa kanyang kalidad at sa kanyang abilidad ay malaki ang maitutulong ng Tropang Giga or ni Maverick Anmisi sa Tropang Giga at hindi na mamomroblema pa ang Tropang Giga pagdating sa kontrata dahil hindi naman pasaway na player si Maverick Anmisi. Kaya aabangan natin ang negosasyon na nagaganap ngayon between Tropang Giga at Barangay Ginebra involving Mikey Williams at Maverick Anmisi. Ano sa tingin nyo? Patas ba ang nasabing trade transaction kung sakaling matuloy ang kanilang negotiation? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. At bago pa natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Julius Roche, Dennis Lagdaan, Anthony Lucky Alon, Luis Alon at sa Lucky Alon family, John David Gulapa, Scott Ranger at syempre si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pagbisita na rin po ng Facebook fanpage ko, paki-like, paki-follow, paki-share, ganun din po sa YouTube channel ko at sa bagong Facebook fanpage ko na Hapres PH. Paki-like, paki-follow at paki-share na rin po. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.